Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na bigla na lang nagiging maswerte, kung paano ang pera ay nagsisimulang dumaloy sa kanilang buhay na parang ang universo ay napansin sila? Paano kung may isang simpleng ritual na maaaring gawin sa loob ng iyong sariling bahay na magbubukas ng mga pintuan ng kayamanan para sa iyo? Ngayon, hindi ka narito ng aksidente. Dinala ka ng universo sa mensaheng ito dahil ang kasaganaan ay naghahanap na sa iyo. Isipin mo, paano kaya kung ang pagbabago ng iyong buhay ay nagsisimula sa isang maliit na bagay tulad ng paglalagay ng barya sa tamang lugar? Kung may kahit na kaunting posibilidad na ang ritual na ito ay magbago ng iyong kapalaran, hahayaan mo bang lumampas ito o susubukan mo ito ngayon? Araw-araw, napapaligiran tayo ng mga enerhiya, may mga positibo, may mga negatibo. Pero paano kung may paraan upang makuha ang mga positibong puwersa sa paligid natin, isang paraan upang ihanay ang ating sarili sa universo at makaakit ng kasaganaan sa ating buhay? Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na bawat maliit na aksyon, bawat ritual, at bawat paniniwala ay may kakayahang makaapekto sa ating kapalaran. Ang ginagawa mo ngayon, ang iyong pinaniniwalaan, ay maaaring magtakda ng landas para sa iyong bukas. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga simpleng ritual, maaari mong buhayin ang enerhiya ng kayamanan at kasaganaan sa iyong buhay. Ang sinaunang gawain ng paglalagay ng barya sa mga sulok ng bahay ay higit pa sa isang pamahiin. Ito ay isang paraan ng pagtanggap ng swerte at kasaganaan sa iyong tahanan. Handa ka na bang maniwala na ang universo ay naghihintay upang gantimpalaan ka? Ang simpleng gawain ito ay maaaring maging susi upang buksan ang kasaganaan na matagal mo nang pinapangarap. Halina't tuklasin natin kung paano. Ang lakas ng ritual sa kulturang Filipino. Ang mga Filipino ay palaging may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Naniniwala tayo na ang mga enerhiya sa paligid natin, mabuti man o masama, ay maaaring maapektuhan sa pamamagitan ng mga ritual. Mula sa pinakamaliit na kilos hanggang sa malalaking seremonya, bawat aksyon ay isang paraan ng pag-anyaya ng mga biyaya o pagprotekta sa ating mga sarili mula sa malas. Ang mga ritual ay hindi lamang mga tradisyon, ito ay mga pagpapahayag ng pananampalataya, pagtitiwala, at koneksyon sa mga banal na puwersa na humuhubog sa ating buhay. Isa sa mga pinakamakapangyarihang paniniwala sa kulturang Filipino ay ang bawat ginagawa natin ay may kahulugan. Halimbawa, kapag tayo ay nagdarasal bago maganap ang isang malaking kaganapan o bago umalis ng bahay, hindi lamang ito isang routine, ito ay isang panawagan. Isang panawagan upang humingi ng gabay, proteksyon, at pabor mula sa universo. At gayon din ang nangyayari sa mga ritual na isinagawa natin sa ating mga bahay upang maakit ang magandang kapalaran. Ang simpleng paglalagay ng barya sa apat na sulok ng bahay ay hindi lang isang pamahiin, ito ay isang sagradong ritual na layuning buhayin ang kasaganaan, alisin ang mga hadlang, at lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang magagandang bagay ay maaaring dumaloy ng malaya. Sa espiritualidad ng mga Filipino, binibigyan natin ng malaking halaga ang enerhiya sa ating paligid. Ang ating mga tahanan ay itinuturing na mga salamin ng ating mga panloob na mundo. Kung may kaguluhan o stagnation sa bahay, ipinapakita nito ang mga pagsubok at hadlang sa ating buhay. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ritual tulad ng pagsindi ng kandila, paggamit ng insenso, o paglalagay ng mga barya sa tamang lugar, nakalilikha tayo ng daloy ng positibong enerhiya. Ang enerhiyang ito, kapag nakahanay sa ating mga layunin, ay tumutulong mag-akit ng kasaganaan, kalusugan, at pagkakasundo. Alam ito ng ating mga ninuno. Nauunawaan nila na ang enerhiya ay dumadaloy kung saan nakatuon ang ating atensyon. At kapag tayo ay nagtuon ng pansin sa pagdadala ng positibong enerhiya sa ating mga tahanan, sa pamamagitan ng mga gawa ng kabutihan, dasal, at ritual, nag-aanyaya tayo ng mas marami pang mabuti sa ating buhay. Ang mga gawaing ito ay nagbibigay daan sa atin upang makipag-ugnayan sa universo, upang patunayan ang ating mga nais, at upang i-manifest ang ating mga pangarap. Ang mga ritual na tulad nito ay malalim na nakatanim sa kulturang Filipino. Mapaasal na gamit ng asin upang linisin ang espasyo, pagpapako ng bawang upang paalagaan ang sarili mula sa masamang espiritu, o pag-aalay ng prutas sa mga anito, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa mga enerhiya sa paligid natin. May mga ritual tayo para sa halos lahat ng okasyon, kaarawan, kasalan, at pati na rin ang simpleng paglipat sa bagong bahay. Ngunit ngayon, magto-focus tayo sa isa na may kapangyarihang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran, ang ritual ng paglalagay ng mga barya sa mga sulok ng iyong bahay.
Ang ritual na ito ay higit pa sa simpleng hiling na pera. Isa itong simbolo ng pag-anyaya ng kasaganaan, isang paraan ng pagkilala na ang kayamanan ay hindi lamang material kundi pati na rin isang daloy ng enerhiya na maaaring palagin. Inaanyayahan nito ang universo na makita na ikaw ay handa ng tumanggap, na bukas ka sa kasaganaan, at na ikaw ay handang gawin ang iyong bahagi upang tanggapin ang yaman sa iyong buhay. Kapag isinagawa natin ang ritual na ito, iniaalig natin ang ating sarili sa likas na daloy ng universo. Pinalalayan natin ang takot, alinlangan, at kakulangan, at sa halip, nagbibigay tayo ng espasyo para sa kayamanan na magmanifest. At habang ginagawa natin ito, pinapanday natin ang malalim na espiritual na paniniwala na ang ating mga aksyon, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang humubog sa ating buhay. Pag-unawa sa simbolismo ng barya at kayamanan. Sa kulturang Filipino, ang mga barya ay hindi lamang isang anyo ng salapi. Sila ay mga simbolo ng kayamanan, kasaganaan, at ang daloy ng positibong enerhiya. Ang simpleng presensya ng mga barya sa isang lugar ay pinaniniwalaang nakakaakit ng kasaganaan, at marami sa mga tradisyonal na gawin ng mga Filipino ang umiikot sa kanilang simbolismo. Mapailalim ng unan upang magdala ng magagandang panaginip o kaya'y ikinalat tuwing selebrasyon upang tiyakin ang swerte, ang mga barya ay may malalim na espiritual na kahulugan. Mga barya bilang simbolo ng kasaganaan. Kapag naglagay ka ng mga barya sa apat na sulok ng iyong bahay, hindi ka lamang nagsasagawa ng isang simpleng aksyon. Binubuhay mo ang isang malalim na espiritual na koneksyon sa mga enerhiya ng kayamanan at kasaganaan. Ang mga barya ay simbolo ng pera, ngunit sa espiritualidad ng mga Filipino, sila ay kumakatawan sa mas malalim na bagay. Tinuturing silang pisikal na manifestasyon ng mga biyaya mula sa universo. Katulad ng likas na daloy ng mga ilog o mga siklo ng buwan, ang pera ay nakikita bilang isang enerhiya na dumadaloy, lumalawak, at umaagos. Sa pamamagitan ng pag-anyaya ng mga barya sa iyong tahanan, binubuksan mo ang mga pintuan para dumaloy ang enerhiya ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang mga barya, lalo na, ay espesyal dahil kumakatawan sila sa esensya ng parehong material at espiritual na kayamanan. Ang material na kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pag-ipon ng pera. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang kayamanan ay bahagi ng mas malaking siklo. Ang mga barya ay paalala rin na ang kasaganaan ay laging magagamit para sa mga naniniwala rito at kumikilos ayon sa mga alituntuning ito. Ang paniniwalang ito ay malalim na nakatanim sa kulturang Filipino, kaya't kahit ang pagtanggap ng isang barya ay itinuturing na magandang omen, isang tanda na ang mga magagandang bagay ay paparating na. Ang lakas ng paglalagay ng barya. Mahalaga ang tamang paglalagay ng mga barya sa apat na sulok ng iyong bahay. Ayon sa mga tradisyon ng mga Filipino, bawat sulok ng bahay ay may kani-kanyang enerhiya at kahulugan. Ang mga sulok ay kung saan nagsasama-sama ang mga enerhiya, kaya't sila ay itinuturing na mga makapangyarihang lugar para aktibahin ang mga partikular na enerhiya, tulad ng kayamanan, swerte, at tagumpay. Sa pamamagitan ng paglalagay ng barya sa bawat sulok, ipinapadala mo ang daloy ng kasaganaan sa buong espasyo ng iyong tahanan. Ang aksyon na ito ay nagiging pisikal na pag-affirm ng iyong layunin na tanggapin ang kasaganaan, at sa paggawa nito, inaanyayahan mo ang universo na mag-alin sa iyong mga nais. Ang kulturang Filipino ay may paniniwala rin na ang ilang mga numero, lalo na ang mga multiplo ng 3, 6, at 9, ay may espesyal na kahulugan pagdating sa pera at swerte. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga barya sa bawat sulok, lumalahok ka rin sa simbolikong gawain ito, naniniwala na ang ritual na ito ay gagabay sa universo upang tuparin ang iyong mga pangarap sa pinansyal na aspeto. Ang mga barya, kapag inilagay ng may pag-iingat at layunin, ay nagiging mga instrumento ng pagmanifest. Ang espiritual na kahalagahan ng barya sa mga ritual. Sa maraming ritual, ang mga barya ay itinuturing na sagradong alay upang mag-akit ng banal na pabor. Tuwing mga pagdiriwang o seremonyang relihiyoso sa mga Filipino, ang mga barya ay madalas na ginagamit bilang alay sa mga Diyos, Espiritu, o mga ninuno. Ginagawa ito upang magpakita ng respeto at humiling ng mga biyaya. Ang paniniwala ay ang pag-aalay ng isang bagay na nakikita, tulad ng mga barya, ay lumilikha ng ugnayan sa pagitan ng material at espiritual na mundo na nag-aanyaya ng mga biyaya mula sa parehong kaharian. Ang paniniwala sa sagradong kapangyarihan ng mga barya ay hindi limitado lamang sa ritual ng paglalagay nito sa mga sulok ng bahay. Ito ay malalim na nakatanim sa kasaysayan at kultura ng mga Filipino.
Sinasabing ang paglalagay ng mga barya sa altar o pag-aalay nito habang nagdadasal ay nagpapalakas ng ugnayan ng tao sa Diyos at nagbubukas ng mga pinto patungo sa tagumpay. Sa maraming pamilya, ang mga barya ay inilalagay sa mga espesyal na garapon bilang bahagi ng kolektibong pagsusumikap upang magdala ng kayamanan sa tahanan. Bawat barya ay kumakatawan sa isang sama-samang hangarin o dasal para sa kinabukasan ng pamilya, isang pisikal na manifestasyon ng kolektibong mga nais para sa kasaganaan at seguridad. Ang kayamanan ay enerhiya, ang palitan ng material at espiritual na mundo. Sa pinakapayak nitong anyo, ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa enerhiya. At tulad ng anumang uri ng enerhiya, ang kayamanan ay maaaring ilipat, ipagpalit, at tanggapin. Ang mga barya na inilalagay mo sa iyong tahanan ay hindi lamang mga simbolo ng iyong material na nais, kundi kumakatawan din sila sa isang enerhetikong palitan. Ipinapaabot mo sa universo na ikaw ay bukas sa pagtanggap, at sa paggawa nito, inaalin mo ang iyong sarili sa mga cosmic na puwersa ng kasaganaan. Sa mga tradisyon ng mga Filipino, ang pera ay madalas na tinutukoy bilang biyaya o pagpapala, na nagpapahiwatig na ito ay isang kaloob mula sa isang mas mataas na pinagmulan. Sa pagsasagawa ng ritual na ito, hindi lamang humihiling ng material na kayamanan, kundi tinatanggap mo rin na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa pagkakasundo sa universo. Ang kayamanan, tulad ng lahat ng anyo ng enerhiya, ay nangangailangan ng balanse. Nagbibigay ka at tumatanggap ka. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual na ito, inaanyayahan mong magtagpo ang material at espiritual na mundo sa pagkakasundo. Tinitiyak na ang kayamanan ay dumadaloy sa iyong buhay sa isang balanseng, kapaki-pakinabang na paraan. Paano i-activate ang enerhiya ng kayamanan sa iyong tahanan? Ngayong nauunawaan na natin ang kahalagahan ng mga ritual at simbolismo ng mga barya, punta naman tayo sa kung paano mo ma-activate ang enerhiya ng kayamanan sa loob mismo ng iyong bahay. Ang paglalagay ng barya sa apat na sulok ng iyong tahanan ay hindi lamang simpleng gawain, ito ay isang sinadyang ritual na may kapangyarihang mag-anyaya ng kasaganaan sa iyong buhay. Kapag ginawa mo ito ng may intensyon at malinaw na layunin, mayaalay mo ang iyong enerhiya sa universo at mabubuksan ang pintuan ng swerte at tagumpay. Hakbang 1, kunin ang iyong mga barya. Magsimula sa pagkolekta ng mga baryang may kahulugan para sa iyo. Mas mainam kung bago ang mga ito dahil sumisimbolo sila ng mga bagong oportunidad. Maaari ring gumamit ng mga baryang ibinigay sa iyo bilang regalo dahil pinaniniwala ang nagdadala ito ng biyaya at positibong enerhiya. Sa kulturang Filipino, ang pagtanggap ng kahit isang barya ay itinuturing ng magandang senyales, omen na may paparating na kasaganaan. Maaari kang pumili ng partikular na bilang, tulad ng siyam, na tinuturing na maswerte, o kaya'y kunin lang ang mga baryang kinagigiliwan mo. Hakbang 2, linisin ang iyong espasyo. Bago simulan ang ritual, mahalagang linisin ang iyong tahanan sa espiritual na paraan. Maaari kang magsindi ng kandila o insenso at hayaang ang usok nito ay mag-alis ng negatibong enerhiya. Sa mga ritual na Filipino, ang apoy at usok ay ginagamit upang magbukas ng daan para sa positibong puwersa. Maglakad sa loob ng iyong bahay at ituon ang pansin sa mga bahagi kung saan ramdam mo ang bigat o paninikip ng enerhiya. Habang ginagawa ito, isipin mong napupuno ng liwanag at ginhawa ang bawat sulok ng iyong tahanan. Hakbang 3, itakda ang iyong intensyon. Bago ilagay ang mga barya, huminga ng malalim at ituon ang iyong sarili. Ang pagset ng intensyon ay isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng ritual na ito. Isipin kung ano ang nais mong i-manifest, pera, mas magandang career, o pangkalahatang pag-angat ng iyong buhay. I-visualize mo ang kasaganaan na malayang pumapasok sa iyong tahanan, punang liwanag at oportunidad ang bawat sulok. Hawakan ang mga barya at sabihin ng malakas o tahimik. Tinatanggap ko ang kasaganaan sa aking buhay. Naway malayang dumaloy ang enerhiya ng kayamanan sa aking tahanan at sa aking pamilya. Damdamin ang pagbabago sa enerhiya habang sinasabi mo ito. Hakbang 4, ilagay ang mga barya sa apat na sulok. Simulan sa pinakamalayong sulok ng iyong bahay at umikot ng clockwise. Sa bawat paglalagay ng barya, banggitin ang isang panalangin o affirmation. Sa espiritualidad ng mga Filipino, ang pagbigkas ng salita habang gumagawa ng ritual ay nagpapalakas sa epekto nito. Maaari mong sabihin, naway mapuno ang sulok na ito ng kayamanan at kasaganaan. Naway dumaloy ang swerte sa tahanang ito.
Ulitin ito sa bawat sulok hanggang malagay mo ang 4 na barya. Ang bawat sulok ng bahay ay kumakatawan sa isang aspeto ng buhay, stabilidad, emosyon, oportunidad, at relasyon. Kaya't sa bawat pag-activate nito, binubuksan mo rin ang daan para sa kasaganaan sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Hakbang 5, i-visualize ang daloy ng kayamanan. Pagkatapos mailagay ang lahat ng barya, umatras at damhin ang enerhiya ng iyong tahanan. Isipin mo ang kayamanan na parang liwanag na paikot-ikot sa bahay, dumadaloy mula sa isang sulok papunta sa iba, lumalakas habang tinatahak ang bawat kwarto. Sa kulturang Filipino, ang visualization na sinabayan ng paniniwala ay isang napakalakas na paraan para i-manifest ang ninanais. Hakbang 6, tapusin ang ritual sa pasasalamat. Ang pagtatapos ng ritual ay dapat may kasamang pasasalamat. Ang pasasalamat ay itinuturing na susi sa pagpapatuloy ng daloy ng biyaya. Kapag nagpapasalamat tayo, ipinapakita natin sa universo na bukas tayo sa pagtanggap ng higit pa. Sabihin, "Maraming salamat, universo, sa mga pagpapala ng kayamanan, kasaganaan, at kalusugan. Tiwala ako sa iyong paggabay. Malugod kong tinatanggap ang daloy ng kayamanan sa aking tahanan." Hakbang 7, iwan ang mga barya sa kanilang lugar. Iwan ang mga barya sa kanilang mga sulok hanggat gusto mo. May ilan na iniiwan ito ng ilang araw, meron namang buong taon. Maaari mong ulitin ang ritual tuwing kinakailangan mo ng bagong daloy ng kasaganaan. Sa tradisyong Filipino, mas inuulit ang ritual, mas tumitibay ang epekto nito. Kung handa ka nang buksan ang pinto ng kayamanan, simulan mo ito ngayon. Ang universo ay naghihintay lamang ng 1 kilos mula sa iyo. Ngayon na na-explore na natin ang kapangyarihan ng mga ritual, ang kahalagahan ng mga barya, at kung paano mag-manifest ng kayamanan sa iyong buhay, panahon na para magnilay-nilay sa mas malalim na kahulugan ng practice na ito. Ang ritual ng paglalagay ng mga barya sa mga sulok ng iyong bahay ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng pera, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong sarili sa likas na daloy ng kasaganaan na umiiral sa universo. Ito ay isang paraan ng pagpapakita sa universo na ikaw ay handang tumanggap, na bukas ka sa kasaganaan, at na nagtitiwala ka sa proseso ng manifestasyon. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang maliliit na aksyon, kapag ginawa ng may layunin at pananampalataya, ay may kakayahang baguhin ang ating buhay. Sa pagsasagawa ng ritual na ito, nakakabit ka sa sinaunang karunungan ng iyong mga ninuno at binubuksan ang enerhiya ng kayamanan sa iyong tahanan. Hindi ka lang naghihintay ng kayamanan, ikaw ay tumatawag dito, aktibong ini-invite ang kasaganaan at pag-unlad sa iyong buhay. Habang nagpapatuloy ka, tandaan na ang universo ay tumutugon sa iyong enerhiya. Panatilihin mong malinaw ang iyong mga layunin, i-visualize ang kayamanang hinahanap mo, at mag-practice ng pasasalamat araw-araw. Magtiwala na ang ritual na isinagawa mo ay nagsimula na, at ang iyong kasaganaan ay papalapit na. Maglaan ng sandali upang magpasalamat sa universo para sa mga biyayang ipinapadala nito sa iyo, at magtiwala na sa bawat barya na inilagay mo, binuksan mo ang pinto patungo sa isang kinabukasan na puno ng kasaganaan at tagumpay. Yakapin ang kapangyarihan ng manifestasyon dahil ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay.